Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin, ito hong napakahalagang tanong po kahapon sa ginawang pagdinig po mga kabida ng Committee on Foreign Relations dyan po sa Senado. Kung saan po naging mitsa po ito mga kabida, doon po sa pag-akusa ni Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice, doon po sa mga senador na nambubuli po, doon po sa kanila hong mga resource persons, po. Okay? Now, ang tanong kasi ito, sino yung nag-utos na pasakayin po sa eroplano ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po? Yun yung tanong mga kabida, na kung saan po napakatagal pong sinagot. Kasi unang-una, paikot-ikot lang po yung tanong . Dami hong mga tinanong po kahapon doon po sa mga resource persons, Okay? Puro denial yung kanila hong mga sagot. Hindi ho inako yung responsibilidad doon po sa pagpasakay po kay dating Pangulong Duterte sa eroplano papunta pong The Hague, Netherlands po mga kabida, Kaya yun po yung time na medyo siguro nairita na po ito hong si Secretary Rimulya, inakusahan po niya ito hong mga senador na nambubuli, Pero kinalaunan po mga kabida, inamin po ni Secretary Rimulya na sa kanya galing yung clearance, yung pag-utos eventually, doon po sa pagsakay po kay dating Pangulong Duterte sa eroplano, and eventually inihatid po doon po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands po mga kabida. Kahit na po inamin ni Rimulya mga kabida na siya yung nagbigay po ng clearance, siya po yung nag-utos, naisakay po itong si Digong sa eroplano, insistent pa rin yung question kung siya ba talaga yung nag-utos, Remember mga kabida, yung Secretary of Justice po ay one of the cabinet secretaries na kinukonsiderang alter egos po ng Pangulo, Meaning, kung ano po yung action na gagawin po mga kabida ng cabinet secretary, parang ganun na din yung action po ng Pangulo, po. Okay? Now, meron po tayong magandang legal discussion. Ipaparinig po namin sa inyo mga kabida, po, Ito po yung discussion kung saan po ay in-explain po dito mga kabida ni Attorney Neil Abayon yung tinatawag po nilang Doctrine of Qualified Political Agencies. Ano po itong Doctrine of Qualified Political Agencies? Ito po yung tinatawag po nilang alter egos. Okay? Yun bang pag-amin po, ni Secretary Rimulya na siya yung nagbigay po ng clearance, siya po yung nag-utos doon po sa pagpasakay po kay dating Pangulong Duterte mga kabida sa eroplano papuntang The Hague, Netherlands, siya yung utos din ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Eto, pakinggan po natin mga kabida, ito hong legal discussion po patungkol po dito ni Attorney Neil Abayon. Narito po. Unang-una po gusto ko lang po muna klaruhin at i-emphasize hindi ko po sinasabi na or hindi ko po sasabihin na si PBBM yung may gawa, okay? Rather, this is simply for educational purposes po in relation to what we call the Doctrine of Qualified Political Agency, okay? So yun po yung discussion talaga natin. And na-emphasize ko lang po to kasi medyo madami pong trolls dyan na assuming na nagdadagdag or nagbabawas po sa statements ko tapos nagbibigay po sila ng mga sarili nilang conclusions or assumptions based on my statement. So again, i-emphasize ko lang po, hindi ko po sinasabi na si PBBM yung may gawa. Rather, ine-explain ko lang po yung Qualified Political Agency kung paano siya potentially mag-apply po dito sa situation sa pag-aresto kay FP-RRD. Okay? So, hopefully, klaro yon. So, unang-una po, explain ko po muna sa inyo kung ano ba talaga yung Doctrine of Qualified Political Agency. So, yung doctrine po na yan is also known as what we call the Alter Ego Doctrine. So, ang ibig sabihin po niyan, lahat po ng mga heads ng mga departments, yung mga cabinet secretaries po, they are considered as alter egos of the president, diba? Kasi alam naman po natin, sa sobrang daming trabaho po ng mga departments, sa iba't ibang departments, hindi naman po talaga yan kaya isa-isahin ng presidente na matrabaho or matutukan talaga. Therefore, yung mga cabinet secretaries pong ina-appoint niya are considered his alter egos, which means po na yung mga actions, yung mga decisions ng mga cabinet secretaries na yon are presumed to be actions of the president himself, okay? So yan po yung summary
summary na explanation ng what we call the Qualified Political Agency Doctrine. So under po yan ng administrative law natin dito sa bansa. So napanood nyo naman po siguro dun sa Senate hearing ni Senator Amy kanina na may isa pong sinabi dun si Secretary Boying pag tinatanong kung sino talagang nag-uutos is hindi po niya sinasabi na siya yung nag-utos, rather sinasabi lang niya is nagsa-certify, okay? So hindi pa rin po talaga natin masabi na si Secretary Boying yung nag-utos. Pero let's say lang po for discussion and argument purposes na si Secretary Boying nga yung nag-utos. For discussion lang po to, assumption lang po to. Ang presumption po niyan ngayon is kung yung secretary po, isang cabinet secretary yung nag-utos, is yung presidente rin po mismo yung nag-utos. Kasi under nga po yan siya ng tinatawag natin ng Doctrine of Qualified Political Agency, kung saan po ang mga legitimate government action ng isang cabinet secretary are presumed to be actions of the president himself. Okay? So again, emphasize ko hindi ko po sinabi na si PBBM yung may utos or may directive talaga para arestuhin si FPRRD. This is simply for discussion purposes po para lang mas maintindihan nyo yung concept or yung theory ng tinatawag na Qualified Political Agency. Emphasize ko na lang din po pala na yung Doctrine of Qualified Political Agency only covers legitimate government actions, meaning yung mga ginagawa pong duties, yung mga legitimate duties na ginagawa ng isang cabinet secretary. So ang ibig sabihin po niyan, kung may gawin pong illegal yung cabinet secretary, hindi po yan babalik dun sa presidente kasi yung coverage lang po is for the performance of official and legitimate duties. Okay? So yan yung another rule po sa Doctrine of Qualified Political Agency. So yung diniscuss ko po kanina, yun yung general rule sa Doctrine of Qualified Political Agency kung saan yung mga actions ng isang cabinet secretary nga po ay presumed to be actions of the president himself. So yan yung general rule. So ngayon ang next question natin, kung ano ba yung exemption to that general rule. Okay? At yung exemption po dyan is kung yung presidente po mismo isabihin niyang hindi niya yun action. In other words, nirepudiate po ng presidente yung action ng isang cabinet secretary niya. So yan po yung isang pwedeng defense po ng isang chief executive natin. Meaning kung meron pong ginawang let's say legitimate na duty yung isang cabinet secretary niya pero that is not in line with his mission or objective as a president, pwede pa rin po yan i-repudiate or ipawalang bisa po ng presidente or sabihin po ng presidente pala na hindi siya yung may gawa nun kundi yung cabinet secretary po. Okay? So sa paganyang situation po, pag i-repudiate po ng president yung action ng cabinet secretary, ang mangyayari po dyan ngayon is action lang po yan siya ng secretary mismo at hindi na po ng presidente natin. Okay? So in summary po, dito sa discussion natin, ang point ko po talaga dito is posible pong yung presidente pa rin yung nag-utos po magpa-aresto ng mga certain individuals dito sa bansa natin, may it be former President Rodrigo Duterte or kahit iba pa pong tao. Kasi yun nga po, if it is an action, a legitimate action or legitimate performance of a duty by a cabinet secretary, the general rule or the presumption po is that that is also the action of the president himself. Unless nga po nirepudiate or sinabi ng presidente na hindi niya yan inutos or pinagawa talaga dun sa cabinet secretary. Okay, so yan po yung Doctrine of Qualified Political Agency in a nutshell. Ayon po, napakalinaw po yung legal discussion po ni Attorney Neil Abayon po mga kabida patungkol po dito sa alter egos. Ito hong action po ng Department of Justice Secretary, okay, na ipasakay po sa eroplano ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na meron pong posibilidad na yun din yung action po ng Pangulo, posibleng si Pangulong Marcos din yung nag-utos. Okay? Considering under po sa general rule po mga kabida, dito ho sa Doctrine of Qualified Political Agencies, kung ano yung legitimate action po ng isang cabinet secretary, makukonsidera po na action din ito ng Pangulo. Okay? Pero, meron po daw meron po daw limitasyon, Pwede ding i-repudiate po ng Pangulo mga kabida yung action po ng kanyang cabinet secretary. Halimbawa lang po, yung action po ng kanyang cabinet secretary ay hindi naaayon doon po sa lehitimong action ng Pangulo, mga kabida, at wala po doon po sa mission at mandato po ng Pangulo. Pwede daw niya itong i-repudiate, meaning pwede ho niyang ipawalang bisa yung action po ng cabinet secretary at sabihin po na action lang po ng kanyang cabinet secretary at wala hong kinalaman ang Pangulo po doon, mga kabida. Okay?
So yon, although inamin po mga kabida ni Secretary Remulla yung responsibilidad dun po sa pagpapasakay po kay Digong sa eroplano papuntang Dahig, Netherlands. So makukonsidera din ito mga kabida na action din ng Pangulo. Okay? So yun po, sa tanong, sino kayang nag-utos dito ho sa pagpasakay po kay dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang Dahig, Netherlands? Okay? Si Justice Secretary Remulla ba o si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida? Ang sagot po dyan, according to Attorney Nila Bayon, posibleng si Justice Secretary Remulla or pwede ding ang Pangulo mismo, mga kabida, considering si Justice Secretary Remulla ay alter ego po ng Pangulo po na si Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. So yan lang po. Para po sa inyong opinion and comments, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, mga kabida, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, mga kabida.